balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga busi. So mga par, matapos nga po lumabas ang balita sa social media na ginagawan daw ng paraan ng legendary promoter na si Bob Arum ang laban ng kanyang alaga na si Naoya Inoue kalaban kay Teji Doheny na balak gaganapin sa buwan ng September sa Japan. Kung saan mga idol, naglabas naman po ng magandang matchup mga idol ang dating tinalo ni Manny Pacquiao na si Chris Algieri sa naging segment nito sa Probox TV. Ang bakbakan sa pagitan ni Vasily Lomachenko kalaban ng Japanese monster Naoya Inoue sa isang catchweight. Well, na-intriga tayo dito mga idol sa sagupaan na to. Sa totoo lang, mas realistic pa ito mga idol sa mga sinabi ng mga ilang boxing fans na dapat na daw umakyat ng division si Naoya Inoue para labanan si Tank Davis sa 135 pounds. Ang ganitong matchup mga idol para sa atin, imposible talaga na mangyari ito sa bakbakan. Bagamat kung pag-uusapan natin ng sagupaan ni Lomachenko at Naoya Inoue mga idol, malaki talaga mga idol ang tsansa na mangyari ito sa future. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, sinabi na po ni Lomachenko bago ito mapalaban kay Devin Haney na walang problema sa kanya na bumaba sa dati nitong division sa featherweight para lamang labanan si Inoue. Dahil nga hindi naman ito isang 135 pounder, 130 talaga ang kanyang regular na timbang. Umakyat lang daw siya mga idol ng lightweight dahil nandito ang malalaking pangalan sa boxing sports. At isa pa mga idol, bakit natin masasabi na posible talaga mangyari ang laban na to? Dahil isa lang pong humawak na promoter kay Loma at Inoue. Ito nga si Bob Arum. Kinaya nga maikasan ni Tanda mga idol ang bakbakan dati ni Rigondo at Lomachenko na isa lamang bantamweight sa Rigo. Si Inoue pa kaya na isang super bantamweight. At sa mga nagsasabi naman mga idol na pulbos lang daw ang aabutin ni Inoue kay Loma sakali maglalaban sila, hindi natin ito masasabi mga idol dahil isa malakas po na fighter si Inoue at si Loma 36 anyos na rin. Kaya masasabi natin mga idol na fair play talaga ang kanilang magiging bakbakan. Samantala sa naging bakbakan naman po sa pagitan ni Benz Paras mga idol, kalaban ng Hapon na si Kyogochi. Kung saan mga idol, matagumpay po nakuha ng Pinoy ang panalo sa isang unanimous decision kalaban ng Hapones. Lumamang si Paras mga idol sa scorecards dahil sa volume punches na pinatama nito kay Kyogochi at lahat ng patama nito mga idol, accurate lahat. At dahil panalo na naman po si Paras mga idol, yumakap ulit ito sa dalawang ring girl. Doble swerte talaga ang Pinoy dito mga idol. Sa kabilang banda naman mga idol, kay Thurman nakipagbaragan sa domestic flight sa US kalaban ng kapwa nito pasahero, kung saan mga idol uminit po si Thurman matapos binalik sa kanya ng isang boxing fans na hindi daw ito undefeated dahil winasak ito ni Manny Pacquiao. At sa naging rebat naman dito ni Thurman mga idol, hindi daw siya isang defeated, meron lang daw siya isang loss sa kanyang kartada. Magkaiba daw ang defeated sa loss. Kumbaga mga idol, parang gustong sabihin ni Thurman dito, natalo lang siya sa puntos kay Pacquiao pero hindi daw siya winasak ng Pinoy legend dahil sobrang dikit ng kanilang laban. Thurman's never been defeated. I got an L from Pacquiao. I got an L because I barely lost. That's a BL. If you want me to use my alphabetical letters, that's a BL. Okay. All right. I barely lost. Okay. You actually got a big old D. My You got homeboy came defeated. to watch the fight, but Okay. So you ask Keith Thurman. My record is 30 I saw some wins, highlights 1 loss, on Facebook and Live. I still was looking. I was like, undefeated.